So guys, so pakita ko na ngayon sa inyo kung ano yung speed ng Xiaomi Tower Fan 2. So mas makikita nyo, naglagay tayo ng ribbon para mas makita nyo yung galaw ng hangin. So pagbukas ng app, normally it picks up kung bukas na ba yung fan or hindi pa. Makikita nyo yung status niya. And kaya nito, naka-on na yung fan natin by the time na buksan natin yung app. So, connected naman kasi siya sa Wi-Fi. So, itong particular mode na to, pag in-off mo siya, yan, off natin muna. So, makikita nyo, patay siya. Diyan tayo magsa-start. Kapag binuksan natin tong fan, pipick upin niya yung last settings. Yun yung maganda sa kanya. So, gaya nito, kung ano yung last settings niya, pipick upin niya yun from dun sa device and sa app. Now, meron tatlo tayong settings na pagpipilian. Natural, direct, at saka yung sleep. So, itry muna natin yung direct para as if na electric fan lang siya. So, kung makikita nyo, kapag kinlik nyo yung pinakauna sa direct mode, halimbawa, nasa direct mode tayo, ganito, yan, sa direct mode. Kung makikita natin, yung number 1 na settings dyan, 1 to 100 yan na speed. So, yung number 1, ganyan lang siya. Sobrang hina niya. Very banayad lang talaga. Kapag nilipat natin dun sa 25%, o yun nasa number 2, ito na yung speed niya. Hindi yan. Ito yung speed niya. So, diba? Medyo mas lumakas siya, pero gentle breeze pa rin siya. Mararamdaman mo yung hangin. And kung itatapat mo pa siya dun sa 75%. Ayan, sa 75 yung settings. Mas malakas na. Mas ramdam mo na. Parang number 2 ng electric fan sa bahay natin na to. Conventional fan. And ito naman, kung itotodo natin sa 100% or sa 100 wind speed. Malakas siya. Ayan. Pero syempre, kumpara sa mga naunang ibang settings, mas maingay siya ng kaunti. Nakita nyo siya. Ayan. So, sobrang tahimik naman syempre kapag mahina lang yung settings ng fan. Ngayon, pag pumunta naman tayo sa natural na mga wind settings, ito yung parang, kung mapapansin nyo, parang minimimik niya yung parang totoong hangin sa labas. Kaya yan, yung unang setting natin kasi is lakeside. So, ang banayad niya lang. Kapag pumunta ka naman dyan sa pangalawa, which is yung camping. So, imagine parang nasa camping ka sa gabi. Mas malakas na yung hangin ng kaunti, pero hindi naman sobrang lakas. Ganyan lang siya. And then, yung susunod na settings is yung parang sa field. Diba, mas malakas siya. Parang nasa open field ka. And then yung panghuling settings natin dito sa natural mode is yung terrace. Ito yung parang nasa elevated area ka, nasa bundok, na pababa, or ganyan. So, mas malakas yung hangin dito. Pero, mapapansin nyo, lahat ng natural breeze settings na to, hindi siya yung tuloy-tuloy na hangin na parang direct fan. Ano siya, bumubuga siya, humihina, bumubuga, humihina. Ngayon, itong sleep mode, ang kaibahan nito is, pag nag-sleep mode ka, consistent lang yung hangin na mahina. Ganun din, bumubuga yung hangin ng dahan-dahan. So, perfect to para sa mga pag nag-electric fan na nakatutok sa kanila yung electric fan para sumasakit yung katawan. So, ito, mas magugustuhan to ng mga ganun yung settings. And kapag na-try mo din tong power fan na to, sa umpisa, hinahanap mo yung parang original na or ordinary electric fan. Pero, mas masasanay ka na mas gusto mo pala yung ganun, yung hindi tuloy-tuloy yung hangin. Ito may oscillation siya. So, umiikot siya ng up to 190 degrees. The thing is, kapag sa app, pwede mong iset yon ng kung ilang degrees lang. 30, 60, 90 degrees. Pero kapag dating dun sa sa fan itself, kung ano lang yung setting na pinili mo, yun lang yung degree angle na iikot niya. So, kung pinili mo 30, maliit lang gaya nito. Pero kung pinili mo 190 degrees, ganyan. So, iikot talaga siya ng buo, ng mas malaki. So,
So, mahalaga na meron ka ding access dun sa app.